Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Naglabas resibo si Atty. Baligod laban kay Orly Gutesa na nagsasabi si Gutesa, wala akong i-deliver na maleta kay Romualdez. Ito ngayon, resibo, picture, klarong-klaro ang mukha ni Gutesa nagde-deliver ng maleta. Okay, update lang muna tayo mga kaibigan ha. Fund drive natin para sa Brave 14 plus 3. Sa ating GCash ngayon, mayroon na namang naipon na 40,000 pesos. At 2 days from now, tuloy-tuloy lang pagdating ng tulong, makapagpadala ulit tayo ng more or less 100,000 sa kanila. Ang total na napadala na natin sa kanilang tulong is 736,000 pesos. So sa mga gustong tumulong, ito po yung available natin na GCash number. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Sa mga taga-abroad na magpadala nito, city address, ilagay nyo is Cagayan de Oro City. Then ang kanyang street is Barangay Patag. So ito, viral issue ngayon, yung pagbaliktad ni Gutesa. Pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at Congressman Defensor. Pinangakuan ng malaking halaga para sirain si Romualdez. Wala daw siyang diniliver na pera. Ito ngayon, ang post ni Atty. Baligod. Atty. Baligod naglabas ng larawan matapos bumaliktad si Gutesa. Yan na po yung picture. Mga decolor na malita nandyan. Yung tao dyan na malit na lang pagkakuha si Gutesa. Naglabas si Atty. Libito Baligod ng larawan na aniya ay nagpapakitang sangkot si retired Marine Sergeant Orly Gutesa sa umano'y paghatid ng cash sa mga maleta matapos nitong bawiin ang naunang testimonya laban kay dating House Speaker Romualdez. Sabi ni Atty. Baligod, Sergeant Orly Gutesa was involved in the delivery of cash in suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Saldico. Makikita sa larawan ang ilang maleta sa trolley na itinutulak ni Gutesa. Nauna nang sinabi ni Gutesa sa kanyang recantation affidavit na wala umano siyang personal na kaalaman sa sinasabing cash deliveries kay Romualdez at inaakusahan sina Marcoleta at Defensor na sangkot umano sa pagbuo ng kanyang naunang salaysay. Everything stated in the affidavit they prepared was something I claim to have witnessed even though it was not true. So lahat daw ng sinasabi niya is hindi totoo. Yung una niyang sinabi. So paano ngayon yan? Si Saldico na kanyang amo, nung nagsalita siya sa mga video statements niya, pinatotohanan niya na si Orly Gutesa totoong nag-deliver yan. Sinundan ng Brave 18, sinasabi nila na yes, totoo, kasamahan namin si Orly Gutesa, nag-deliver kami. So, well, akala nila siguro, maluluko nila ang taong bayan. Ito sa tatlong korte, Court of Public Opinion, lumalabas ngayon, basing on the reaction, comments, maraming taong bayan naniniwala pa rin na nag-deliver ng pera, mali-malitang basura si Gutesa. Ito, basa tayo sa mga comments. Nasilaw na naman sa pera, sabi ni Aliman. Natapalan kasi ng maleta kaya bumaliktad. Nako, lumihis pero may evidence pala. Money talks. Yun lang. Alin sa dalawang statement ang totoo ngayon, sir? To me, ang totoo, yung nauna. Hiniram yung malita sa SM. Oo, malita yan, pero
Cute ang malita, iba-ibang kulay. Galing, di halatang bagay, galing paliparan. So, again, public opinion, bahala na tayo, kanino tayo maniniwala. Ako, naniniwala ako sa unang affidavit ni Gutesa. Itong pagbaliktad is ano na lang yan, due to pressure. Di ba? Bigla siyang nawala. Nung lumantad ang Brave 18 Marines, sinabi na yan ni Attorney Baligod na na-offeran siya ng malaking pera kaya bumaliktad at ito na nga nilabas ng affidavit kasi yung affidavit na yan ginamit ni Martin Romualdez na depensa niya doon sa kaso o preliminary investigation niya sa ombudsman. So, yung pagbaliktad ni Gutesa, nasundan pa ng pagbaliktad ng 4 na Marines. So, 5 na ang bumaliktad. Mas maraming naiwan. 14 plus 3. So, Court of Public Opinion, labanan. Sa Court of Justice, sa Court ng Taong Bayan, bahala na ang Ombudsman, bahala na ang Sandigan Bayan. Kaya lang, the highest form of court is Court of God o yung Judgment Seat of Christ. Kitang-kita lahat ng Diyos ang ginagawa natin. Kaya, sabi ng Brave 14 Marines kay Gutesa, nagsisinungaling ka, hindi ka makakatakas sa paningin ng Diyos. Oh. So, sige, kahit itong mga members, mga politiko na members ng Maletagang, palagi silang nagde-deny, hindi yan totoo. Well, sige lang. Kung wala mang malakas na ebidensya laban sa kanila, ligtas sila sa ating korte, hindi sila maparusahan. Kaya lang, pagdating nila sa hukuman ng Diyos, diyan na sila magsisisi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay ni Angkol Sinaon sa Lelo nga taga sitio Mauswagon sakop sa Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So mo siya ang natabangan sa hero kay ang iyang atop mga buslot na. So mo ni karon ang iyang pagapulihan sa gitabang nga yero. Kang kayong salamat sa among nadawat nga tabang sa mua nga nakiilis mig atop. Buslot ta kayong tao ng among atop. So muna ni ang gitsura sa ilang gipuy-an, sa ilang gatulugan. So muna ni ang gitabang nga yutso ka taas nga napulo ka buok. Dinenda sa bari no talagtasan te. Sapat na igan. Sumpay ko diya. Pabalik na anday. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So maayo na gyud di na gyud sila maulanan. Una, daghang kayong salamat sa tabang sa Ginoo nga miabot sa among nga grasya o sa among nga galon nga nagtabang og sin. Kay sukad-sukad pa wa gid mi kanusa nakadawat sa hinabang nga sin. Karon 20 na katuig ning among balay nga naguba na.
So karon pa gyud nakadawat mi og hinabang, daghang kayong salamat sa among agalon nga naluoy sa amo nga naghatag og tabang asin. So, So manginaot mi ang nagtabang among agalon ang ginunay magabalo sa maayo ang ilang panlawas og tagaan sila pa og daghang panalangin nga tagaan pa siya nga sa mataas nga kinabuhi. salamat Daghang kayo, kayong Col. salamat. Salamat kayo, Col.